Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Ang ating oras, 9 minuto mas makalipas ang alas 11 ng umaga. Ito na ang simula ng pagbabago. Wala sa barkada pa, ako'y babangon. Sa sulong ko'y adikaing umunlad at makatulong para sa pamilya at sa kapwa. Bagong pag-asa, pasan ko sa balikat ang mga munting pangarap, at ang bawat hakbang ay papunta sa tagumpay. Ako ang papanday ng aking buhay, dahil kaya ko ang talino. Kaya ko, sa kapwa ay tumulong. Kaya ko, hinigan sa paligid. Kaya ko, isang mapagpalang Sabado, Pilipinas! Ay, ready na ba kayo? Well, 2 araw na lamang po. Nako, botohan na, eleksyon na, at dapat final na rin ang desisyon nyo kung sino ang bibilugan sa balota. Oy, pero kasabay niyan, ipag-pray din natin na gabayan ng may kapal ang mga botante. Tayo po yan, di ba? Lalo na mga kabataan natin na first-time voters. Ayan, kaway-kaway naman dyan ang mga kabataan. Kaway-kaway? Walang kabataan dito, ako lang. Yung mga feeling kabataan, kaway-kaway. Ano ba yan? Mga feeling. Pero okay lang yan. Feeling young pa rin po tayo ngayon, di ba? Kabataan man o hindi. O alam nyo po, although old saying na po, naniniwala pa rin ako kay Gat Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kayo ba? Naniniwala pa po kayo dyan? Well, dapat lang naman po, di ba? Alright, so i-tweet nyo na po ang at DSWD Serves. Pwede rin po at DZRH News. Ayan, mag-tweet na po kayo. Ayan, sa ating programa, ito po ang pagbabago namin. I-push pa natin. Once again, please tweet us at DSWD Serves. Pwede rin po sa DZRH News. Kung amen po kayo sa mga pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Ayan, so iparinig niyo ang boses ng kabataan na ba syempre, hindi pa huhuli ang mga Pantawid Pamilya grantees ng Expanded Students Grants in Aid Program o yung ESGP-PA ng DSWD. In partnership naman po ito ng CHED, Commission on Higher Education. At mga kasama natin ngayong araw, ayan, isa sa mga grantees, isa sa mga iskolar na talaga namang natulungan ng Pantawid Pamilya na Expanded Students Grants and Aid Program. Ayan po si Jomalyn Lucena ng Antique. At mamaya po, makakausap rin natin si Jipani Koskos ng Davao City. O, di ba? Para isigaw ang pagbabagong nakamit nila at i-push palalo ito para ma-inspire yung mga kabataan dyan, di ba? In a short while na po yan, kaya't huwag na kayong mainip. Stay tuned pa rin sa DZRH at sa ating mga radyo natin stations all over the Philippines, pati na rin po sa internet, www.dzrhnews.com para po sa ating live streaming. Saan man sulok po kayo ng mundo naroroon. At syempre sa mga nanonood naman po sa DZRH News Television, huwag nyo rin pong kalilimutan, mapapanood po kami sa Channel 18 ng Signal TV. Ayan. So, kailangan talaga mapagpasensya tayo dahil ika nga change is a process, sabi nila, no? Walang pagbabago nagaganap overnight. Wala pong instant, ika nga. Hindi yan 3-in-1 coffee na hot water lang kailangan tapos na, ready na, pwede nang higupin at inumin, o diba? Kaya kung ako sa inyo, ang piliin nyo, hindi ang pangakong gagawin pa lang, kundi ang pangakong nangyayari na, yung nai-experience na po, diba? Ito ang tunay na pagbabago, o hindi po ba? Diba? May hugot. At maya-maya,
lahat ng ating mga guests, ayan, may hugot yan sila mamaya. Makakausap po natin sila live sa ating palatuntunan. Sigurado kung susuportahan ako ni Secretary Dinky Soliman dyan. Kasama na natin siya ngayon sa studio. Ang saya-saya. Good morning, Madam Secretary Dinky. Magandang umaga sa iyo, Karen, at sa ating lahat na tagapakinig, tagapanood. Talaga namang masayang-masaya tayo dahil talaga boses ng kabataan ang ating maririnig ngayon. Oo, kabataan pa naman tayo, ma'am, di ba? Oo, kaya kumaway ako kanina. Kaya sana nakita nyo kumaway-kaway si Secretary Dinky Soliman, di ba? So ma'am, kumusta po? Maraming salamat at napaunlakan nyo po kami ulit ngayong araw na ito. Kami po ay excited na magkaroon na naman ng isang makabuluhang diskusyon. Kasama po kayo, of course. Oo, alam mo, marami din akong kwento kasi kagagaling ko lang sa Legazpi. Wow! At 2 araw ako sa Bicol at umikot din ako sa ilang pang mga lugar. Talaga namang makikita mo, handang-handa na ang ating mga kababayan, nag-iisip, nag-aanalisa, nagsusuri, lalong-lalo na ang mga tagapantawid Pamilyang Pilipino program at mga kapartner namin sa Kalahi Seeds at Sustainable Livelihood Program. Ayan, napag-usapan namin last week, ma'am, yung Kalahi Seeds, di ba? Oo. Ayan, pero wala po kasi kayo dito sa studio, no, na-miss po namin kayo. Oo, Pero naging nga. makabuluhan yung discussion na yon. At ngayon tungkol naman sa kabataan ang ating pag-uusapan, ma'am, di ba? For the information of everyone, si Madam Dinky Soliman, kalalapag lang ng eroplano niyan. Oo. Ilang minuto lang ang nakakaraan at talaga naman kumaripas siya, lumipad siya papunta dito sa studio para makasama lang po kayo ngayong morning na ito. Lakas namin sa inyo, mama. Thank you. Siyempre. Ayan. Siyempre. Pero bago pong ating kwentuhan, Secretary Dinky, nais ko lang pong batiin, nasa studio rin po natin, si Jomalyn Lucena na, by the way, ay nag-fly rin, ayan, mula sa Western Visayas para lamang makasama natin ngayong umaga. At balita ko may dala siyang pasalubong. Ano kaya yon? Bumati ka muna, Jomalyn. Hi, Jomalyn. Good morning. Hello po, magandang umaga po sa lahat. Ayun. Unang-una, binabati ko po ang aking mga magulang sa Isla ng Kaluya, sa aking mga kamag-anak, kaibigan at mga kapwa ko SGPPA sa West Visayas State University. Andito po ako ngayon at sana nakikinig kayong lahat dyan. Magandang umaga din po sa inyo, Miss Karen, Secretary Dinky at kay Miss Corina. Yes. At sa mga taga-DSWD na nandito po. Ayun. O, relax Hello ka lang. po, kinakabahan ako. Okay lang yan. Okay lang. Excited ka. Na rin po kasi first time ko pong ma-interview. Okay lang yan. po ako kasi hirap din po ako mag-Tagalog. Okay. Sige, Pwede okay rin lang yan. Ilonggo. Oo. Although hindi ko naintindihan ang Ilonggo. Pero ma'am, kayo nakakaintindi kayo ng Ilonggo. Nakakaintindi ako. Nakakaingit naman. Pero meron namang interpreter si Jomalyn, si Miss Corina mamaya. Ayan, siya ang bahala sa ating pag-uusapan din kung medyo kinakabahan na si Jomalyn. Pero promise ko, Jomalyn, hindi ka kakabahan. Magiging masaya ang ating programa ngayong umagang ito. Alright, so mga kaibigan, ayan ang ating oras, 10:17 na po. At eto na, ikwento na po natin sa inyong lahat ang buhay, ang napagdaanan po ng ating special guest na si Jomalyn. Isa po siyang Pantawid Pamilya ESGP PA grantee, yan po ang tawag natin sa kanila, no? Dati po siya, alam nyo ba, na namamasukan bilang katulong, pero tingnan nyo naman, di ba? Dahil sa kanyang pagsusumikap, inagtapos siya at ang kanyang kurso ay BS in Agriculture at hindi lang po yan, with honors pa dahil magna cum laude graduate, madam, di ba? Yes, nakakatuwa. Nandun ako nung graduation nila. Talaga, ma'am? Oo, at proud na proud kami. Magna cum laude. Talagang, yan, magpapakita ang gagaling talaga ng ating mga bata. Saludo po tayo sa kanila, madam. Ayan. Pero for you, Jomalyn, ayan. Sige, interviewin na kita, okay lang? Ayan. Bago dumating yung Pantawid, Jomalyn, paano ba yung inyong pamumuhay noon? Pakikwento nga sa amin, paano ba kayo nabubuhay ng pamilya mo? Kasi balita ko, panganay ka, tapos, ilang kayo magkakapatid ulit, Jomalyn? Hello po, at saka ako po yung panganay. Wow, di ba? Tapos, ilang taong ka na ngayon, Jomalyn? 22 na po, Sige, nung May 4 lang po. Happy birthday! Belated happy birthday! Oo, happy birthday. Ayan, dapat pala i-treat natin siya, di ba? Ayan. So, anyway, mamaya, Jomalyn, makikilala ka pa namin ng bonggang-bongga, promise yan. Pero, bago yan, kailangan muna nating ipakita
ipakita sa ating mga kababayan ang iyong pinagdaanan, 'di ba? Kung saan ka nagsimula at bakit napunta ka na sa lugar na ito ngayon, 'di ba? So, atin pong pakinggan, panoorin ang buhay at kwento ni Miss Jomalyn. Eto na po. Sana may kanin. Ano yun, Ne? Te, sabi ko po, sana may kanin sa bahay. Ay, sana nga. Kaninang umaga pa tayo walang kain. Anong kaninang umaga, te? Kahapon pa kaya? Ikaw talaga, Toto. Bakit? Hindi ba pagkain yung balinghoy? Aray ko, te. Baka may alaga na ako sa tiyan ko, kakabalinghoy natin eh. Hayaan yung mga kapatid. Pagkatapos ko sa high school, magtatrabaho na ako para makakain tayo ng kanin. Nay, mano po? Nay, mono po. Kaawaan kayo ng Diyos. Nay, ano pong pagkain natin? Diyan sa mesa, may tira pa yatang nilagang mais ang mga kapatid mo. Balinghoy sa umaga, mais sa gabi. Pasensya na mga anak. Kapag anihan na ng palay, makakakain na tayo ng kanin. Nay, magtatrabaho na po ako pagkatapos ko sa high school. Paano ang pag-aaral mo? Nay, pag nag-aral ako sa kolehiyo, baka tumigil sa pag-aaral lahat ng kapatid ko. Magtatrabaho na lang po ako para makatulong sa inyo. Salamat, anak. Mare, eto yung anak ko, si Jomalyn. 16 anyos na at marami nang alam sa mga gawaing bahay. Lalo na sa pag-aalaga sa maliliit na bata. 7 ang kapatid niya, kaya sanay na sanay mag-alaga. O, mabuti naman kung ganun. Jomalyn, wala ka na bang balak mag-aral? Sa totoo lang po, meron po. Pero saka na po kapag nakatapos na ng high school yung mga kapatid ko. Mag-iipon po muna ako. Ganun ba? O, sige. O, Mare, 2,500 kada buwan ang sweldo ng anak mo. Ibibigay ko yun. Siya na bahala magpadala sa inyo. Libre naman siya sa lahat dito sa amin. Salamat, Mare. O anak, gagalingan mo ha. Makitext ka pag may nangyari sa'yo para malaman namin. Opo, Nay. Hello? Hello, Mare. Pwede bang makausap ang anak ko? Oh, ikaw pala. O, sige, Mare. Jomalyn? Jomalyn, ang nanay mo tumatawag. Andiyan na po. Oh, bilisan mo at nakikitawag lang daw ang nanay mo. Opo. Hello, Nay? Bakit po? Hello, anak. May magandang balita ako sa'yo. Nagpunta sa atin ang mga taga-DSWD. Nakasama tayo, anak, sa Pantawid Pamilya na tinatawag. Yun po yung lagi kong naririnig sa balita eh. Pero Nay, ano bang ibig sabihin nun? Anak, meron kasing isang programa ang CHED at DSWD na nabanggit sa amin. At ang sabi, malaking tulong daw sa isang pamilya kung ang mga anak ay nakapagtapos sa kolehiyo. Parang scholarship baga. Tapos, ang pamilyang kasali sa Pantawid, tutulungan nila. Nak! Ito na yung pinagdarasal natin na makatuloy ka na sa pag-aaral. Salamat sa Diyos! Salamat, Nay!
Salamat sa Panginoon, anak. Tapos ka na. Salamat po talaga sa Diyos, Nay. Salamat sa pantawid. Mabuti na lang po at meron silang SGPPA. Yung 3,000 piso kada sem na tulong. Napakalaki nun, Nay, ha? Hindi nga ako makapaniwala na may bachelor's degree na ako, Nay. At hindi ka lang basta nakatapos, anak. Magna cum laude ka pa. Oo nga po, Nay. Araw-araw akong nag-aaral. Wala akong sinasayang na panahon. Para sa inyo to, Nay. Congratulations, Ate Jomaline! Oh, ngayong tapos na si ate. Kayo naman. Basta nandyan ang gobyerno at ang Pantawid Pamilya, sigurado tayong may pagbabago ang buhay ng bawat Pilipino. Oo nga, ate. Mabuti na lang po. Sana nga magtuloy-tuloy na po ito. Kaya nga dapat, hindi tayo umasa sa mga pangako ng mga politiko. Dahil sa gobyerno na ito, naramdaman natin ang pagbabago. Itong gobyernong ito lang ang tunay na nakatulong sa atin. Hindi puro pangako, dahil may katuparan ng magandang kinabukasan. Salamat talaga sa gobyernong ito, at saka salamat sa Pantawid Pamilya. Kaya kayo mga kapatid ha, pag nakahanap na ako ng magandang trabaho, huwag niyong sasayangin ang bawat piso na ibibigay ko. Mag-aaral kayong mabuti ha. Oh, Nay, tara na po. Kain na tayo ng kanin. Ate, samahan na rin natin ang ulam! Mga nagsiganap, Rica Hera bilang Jomaline, Missy Hista bilang nanay at kapatid, Maria Morena bilang kumare at kapatid. Sa panulat ni Jana Abejero at musical scoring at editing ni Danny Frias. Sa direksyon ni Missy Hista. I-push natin! Ito na ang simula ng pagbabago. Wala sa pagkadapa. At yan po ang kwento ng ating special guest ngayon, ang ating magna cum laude, ang ating belated happy birthday celebrant. Oo. Di ba, Ma'am Dinky, ang galing-galing. Ngayon po ang kwento ni Jomaline Lucena. Ayan. Congratulations, Jomaline. And kahanga-hanga ka talaga. Kaya na-impress kami sa iyong kwento, di ba? Teka lang, i-ano lang natin pala, explain lang natin, kasi may mga terms pala na ginamit dun sa drama na baka hindi naintindihan ng ating mga listeners dito po sa Kamaynilan. Ano Jomaline, yung balighoy? Yun po yung kamuting kahoy. Yung pala yun. Oo, yan sa Bisaya, sa Ilonggo, balinghoy. Is kamuting kahoy. So, yun yung kinakain nyo nun, no? Pagka talaga, o di na-experience ka na ng rice, ng ulam, at ano man yung sabi nyo, may nag-celebrate pa sila. Oo, nagkataon nga at naimbita akong magsalita ng graduation nila. At ang nag-graduate noon ay, ilang kayo nung nag-graduate? 52. Dami, ah. Doon sa kolehiyo lang yon, West Visayan State University, Opo. Kalinog campus. Kasi maraming campuses. Opo. Mga agriculture karamihan, nag-alaga sila ng baboy, Karen. Nag 300 pesos bawat isa, tapos pinataba nila. Project po namin yun, ma'am. Project. Okay. Nilitsyon nila at inimbitan nila ako kumain. Oo. Ang saya-saya, andun ang mga nanay at tatay nila, nandun yung mga graduates at ilang mga teachers at yung ibang opisyalis pa pumunta sumama kasi doon kami sa parang garden ng kanilang dorm. Wow. So, malamang, Ma'am Dinky, hindi makakalimutan ni Jomaline yung experience na yun, di ba? Oo, talaga Ayan. naman. So, congratulations, Jomaline. Thank you po, Oo, ma'am. Jomaline, tanong ko lang, nung nalaman ng parents mo na nag-graduate, kayong mga magulang mo, ano yung naramdaman nila? Ano yung sinabi nila sa'yo? Siyempre po, masaya po sila at saka proud po sila sa akin. Oo nga, halata nga, nasa drama nga na talagang yung nanay mo, kulang na lang umiyak siya sa tuwa, di ba? Oo. So, eto tanungin muna natin siya, Secretary Dinky, si Jomaline, kung ano ba yung buhay nila noon nung hindi pa sila beneficiary ng Pantawid. Kumusta yung buhay niyo noon nung hindi pa kayo beneficiaryo?
bago po dumating yung pangtawid, yung pamumuhay namin noon ay talaga pong mahirap. Kumakain lang po kami ng kamote, saging, yung kamuting kahoy, at iba pa pong mga root crops. Dahil nga po sa may kakapusan ng pera, hindi po kayang tustusan ng mga magulang ko yung pag-aaral namin. Kaya minsan, pag may mga projects kami, madalas po late po ako pumapasa. Kaya po, mababa yung marka ko kasi may deductions. Okay. Naranasan, yung mula po sa bahay, nilalakad lang po namin papunta sa paaralan, 2 kilometers po. Umulan umaraw, ha? Araw-araw po, nilalakad lang po namin yun kahit walang baon. Yung importante po ay makatapos po kami ng pag-aaral. Ang galing. Opo. Naalala ko rin po na naglalaba po kami sa kapitbahay naming teachers para pandagdag baon rin po. Sipag, Opo. Grabe. Talagang maano sila, Karen, desididong makatapos ng pag-aaral. Ayun. Yun ang maliwanag na yung pinapakita ng buhay ni Jomaline. Oo nga. Minsan din po kasi yung pangunahing hanap buhay po sa Kaluya ay yung seaweeds farming po. Kaya kung minsan pag wala kaming pasok, pumupunta po kami sa tabing dagat. Tsaka namumulot po kami yung mga tambalang po, yun po yung seaweeds sa pangpang, tsaka binabenta po namin. Tsaka minsan po, pag may nagpapatali ng seaweeds, sinasamantala po namin yung oportunidad kasi pandagdag baon pa din po yun. Oo, talagang yung edukasyon pa rin ni Jomaline yung iniisip niya, Secretary Dinky, yung no? pagpapatali ng seaweeds, yun yung pinabundle up nila bago nila ibebenta sa bibili ng mga seaweeds mula Kaluya. Magkano ang kita nyo doon pagka ganun? So, magkano yung nagiging baon mo? Konti lang po. Minsan, mababa po yung kilo ng seaweeds ngayon, nasa 28 per kilo yata. Kasi po, yung seaweeds binibilad pa po yan sa benta. Okay. Malaking tulong na naging beneficiary, naging grantee ka. Kasi balita ko, aside from tuition, aside from meron ka ng pambili ng libro, bibigyan ka ng pambili ng libro. Tapos meron ka pang stipend, meron ka pang allowance. Wala ka nang iisipin. Kaya nga meron silang naka-ATM ba yung inyo o binibigay ng eskwelahan yon? Sa eskwelahan lang po. Sa ibang eskwela kasi naka-ATM yung allowance nila. Okay. Pero ito, Jomaline, ano ba, dahil graduate ka na ng BS in Agriculture, magna cum laude ka pa, ano yung mga susunod na plano mo? Anong gusto mo maging trabaho? Anong pangarap mo sa buhay? Sa ngayon po, nagpe-prepare po ako para po sa board exam. Kaya magre-review po ako sa start yata sa July po. Okay. Kasi October po yung board exam namin. Yan po muna. Tsaka kung papalari na makapasa, mag-a-apply po ako doon sa munisipyo namin o di kaya sa ibang ahensya ng gobyerno. Nang sa ganun, maibalik ko rin po yung oportunidad na tinamasa ko po. Tsaka gusto ko rin pong servisyohan yung mga kapwa Pilipino ko po. Unahin mo syempre yung mga kababayan mo sa inyong lugar sa Antique, di ba? Bait naman ni Jomaline. Alright, so thank you, Jomaline, ha? And eto nga, napakaganda nitong programang ito. Actually, sana na mas maraming nakakaalam nito, Madam Secretary Dinky, no, itong Students Grants in Aid Program for Poverty Alleviation, yung SGPA, ano? Kasi simula po nung first year college, grantee na po si Jomaline ito, at nasaksihan mo, Madam, no, na lumaki, kumbaga maraming pinagbago itong si Jomaline ever since, ano? Ano po yung napansin niyo po sa kanya, sa mga pagbabago po kay Jomaline? Well, nung nakilala ko siya, palagay ko ay malaki na yung pagbabago, meron na siyang confidence sa sarili niya. Pero palagay ko si Corinne yung aming kasama mula sa yung focal ng aming SGPPA, makakakwento kung ano yung mga nakita niyang pagbabago. Hi, Miss Corinne. Ayan. Miss Karen. Hello po, Secretary, tsaka kay Jomaline, nakasama ko since yesterday. Sobrang laki po ng pagbabago. In fairness lang po, I'll start probably sa physical and hygiene. Physical, okay. Dati-rati, nung nag-a-apply pa lang po sila, talagang maaawa ka po sa itsura nila. Yung kakarampot na supot ng plastic, doon po nakalagay
nakalagay, wala man lang bag, doon po nakalagay yung gamit nila. Wala man lang silang sapatos, tas iilan lang yung peraso ng damit na dala nila. Tas meron pa po silang minsan mga sakit sa balat. Tapos first time po nilang maka-experience ng medical check-up, nung urinalysis, fecalysis, x-ray. So at least doon po nalaman nila yung kondisyon ng kalusugan nila at agarang nabigyan naman po ng lunas yung mga natuklasang karamdaman. Pero sa tingin ko po, yung talagang malaking pagbabago ay yung naging matatag talaga sila kasi they come from the poorest of the poor. So, ipapasok mo sila sa isang environment na hindi nila nakasanayan. So, there's competition, sometimes there's discrimination. So, yung pagbabago is naging matatag sila kasi nakagraduate sila at magna cum laude pa. Taray, oo nga. Rising above the challenges, diba, Miss Corinne? Si Miss Corinne po pala, ladies and gentlemen, ang Institutional Partnership and Development Officer for CSO SGPPA. Ayan. At itong si Corinne, para na rin siyang guardian angel. Yes. Diba? Ng maraming bata. Ng May maraming 200. Correct, madam. So, eto, ano naman bilang isang guardian angel ni Jomalyn, Miss Corinne, ano naman ang pakiramdam na pagtagumpayan na ni Jomalyn ang pagtatapos ng kolehiyo? Tapos, ano pa siya, magna cum laude. Nakaka-proud po, saka sobrang nagagala kasi nakita ko po yung paghihirap nila at lahat ng mga ahensya pong nagtulong-tulong para sa programang ito. Hindi po biro yung pinagdaanan at saka nakaka-boost din po ng moral ko personally. If I witness this, kasi I witness this kind of success. Ang dami po kasing criticisms about the program, SGPPA and Pantawid Pamilya as a whole. Pero for me, how can you discredit the program when I can see the actual change right before my eyes, diba? So, yun po. Tapos, galing po kasi si Jomalyn, diba, sa pinakamalayong munisipyo po yun in our region. So, that's more or less 12 hours. Hindi po regular yung trips going doon, like 3 times a week lang papunta sa isla nila. So, pinatunayan lang po ni Jomalyn na hindi talaga hadlang yung kahit na ano pa, just to, reach your goals in life. So, kaya sobrang proud po ako. Wow! Parang ano na rin, parang nag-graduate na rin si Miss Corinne. Parang siya na rin ang nagtagumpay. Sa totoo lang. Ayun, ma'am, di ba? Ang galing-galing. Marami palang mga nagdi-discredit sa programa. Pero, ang importante, it's the product, di ba? Kung ano yung bunga. At nakikita mo yun personally, so, di ba? Bilang isang officer. Talaga kasi andito siya sa tabi ko, tao correct. Siya, siya. At alam mo, siya. Yes, ma'am. Yung graduate na mga 52 sa Western Visayas State University sa Kalinog, meron ding 9 o 8? 6 po. 6 na cum laude. Cum laude, opo. Di ba? Di ba? Hindi lang si Jomalyn ang honor. Doon sa campus na 'yon. Pero sa buong Visayas, 16 po yung with honors, si Jomalyn Magna, the rest na 15 cum laude po. Ayan. Marami sila. Oo, ang galing, ma'am. So, ibig sabihin yan, Miss Corinne, Secretary Dinky, kailangan lang ng mga kabataan na to oportunidad. Kailangan lang nila ng konting tulong, di ba? At syempre, kailangan lang ng konting gabay, di ba? At nagiging successful talaga sila. Talaga. Ang galing. So kahit ako na-impress ako sa'yo, Jomalyn, ha? Hindi kita binobola. Na-impress ako talaga sa'yo. So, sana yung mga kabataan na nakikinig ngayon, yung mga pa-text-text lang, mga pa-video-video games lang, ayan, yung mga pa-mall-mall lang, ayan, sana makinig kayo ng mabuti sa kwento natin ngayong umagang ito dahil ang kwento ni Jomalyn Lucena ay isang patunay na anybody can succeed saan man kayong lupalop ng mundo, ng galing, anuman po ang inyong estado sa buhay, ayan, pwede kayong mag-succeed basta magpursige kayo, di ba? So yan, eto naman, napag-usapan natin, magbo-board ka sa October, no? So good luck sa'yo, Jomalyn, mag-review ka ng mabuti at plano mong magtrabaho rin, no, sa sangay ng gobyerno, sa government, kung sakaling makagraduate ka. So, ito naman, 2 tulog na lang, Jomalyn, magkakaroon na tayo ng bagong set of leaders. Registered voter ka naman, I'm sure, di ba? Gusto ko lang malaman kung mayroon ka bang pangamba sa magiging resulta ng eleksyon, lalo na pagdating sa pagtutuloy ng programang Pantawid Pamilya. Alam naman natin, Jomalyn, no, na maraming kandidato ngayon ang sabihin na natin nakikiride, ayan, kumakapit. Si Secretary Dinky. Talaga. Parang,
Imbier na, ayan. talaga. Pero marami talaga nakikiride, kumakapit sila dun sa Pantawid Pamilya kasi maganda siyang programa, di ba? Alam nilang mahigit 4 million households kasi ang sakop nito. At pag nagkataon, pwede nilang makuha ang boto nyo. Ano ang reaksyon mo dyan, Jomalyn? Ano masasabi mo? Ma'am, talagang napakalaki po ng pangamba ko sa posibilidad na baka matigil po yung programa dahil maliban po sa akin, marami pong nakikinabang sa Pantawid Pamilya, hindi lang po ng mga kapatid ko, kundi sa lahat ng mga beneficiary po sa buong Pilipinas. Tsaka, concerned din po ako sa mga second batch kung sakaling matigil yung pangtawid, ay baka po hindi rin po sila makatapos ng pag-aral kasi po sa Sige, okay lang. Manog third year pa lang. Yung second batch na third year college pala sila, Miss Corina. Bali first pilot batch po sina Jomalyn. Okay. So in the region 246 sila yung pilot batch, and then after that nagdagdag po ng 3,200 more or less. So the 3,200 magto third year pa lang po this coming pasukan. Okay. So yun ang pangamba mo. Opo, kasi po ang dami pong nangangako noon na ng tulong po. Ng tulong para sa amin, pero hindi po yun natupad. Talaga, ngayon ko lang po natamasa yung mga pangako na natutulungan po kami na makapag-aral at makapagtapos po ng kolehiyo. At yun po ay naramdaman po sa gobyerno ngayon. Sa gobyernong siyang nagbigay sa iyo ng oportunidad, 'di ba? Oo. Talaga nag-reach out din sa inyo, kumbaga, Jomalyn. So eto, tatanong kita, Jomalyn, kasi alam mo maraming mga pagkakaibigan ang nasisira sa question na 'to. Maraming mga nagbe-break na mga magjowa dahil dito. Pero dapat hindi ganoon 'di ba? Dapat ang eleksyon dapat nag-unite ng tao. Ayan. So anong klaseng pangulo ba ang gusto mong mahalal? Sa totoo po, yung simple lang po yung gusto ko sa Pangulong gusto kong mahalal. Yung Pangulong meron pong pagmamalasakit po sa mga Pilipino at higit sa lahat, may tunay po na pagmamahal sa bayan. Yung Pangulong magpapatuloy po ng programang nakakatulong po sa mga kapuspalad tulad po namin at magpapaunlad po sa ating lipunan. Ayan, napakagandang sagot. Yun lang naman po ang importante, di ba? Ayan, thank you, Jomalyn, for that. And Jomalyn, may mensahe ka ba sa mga Pantawid beneficiaries, lalo na sa mga katulad naming kabataan? Katulad nating kabataan. Sa mga kapwa ko beneficiary ng Pantawid Pamilya, at sa mga kabataan po ngayon, sana po ay mag-aral din po kayo ng mabuti at huwag nating sayangin yung magagandang oportunidad na dumadating po sa atin. Patunayan po natin sa ating sarili na tayo po ay karapat-dapat sa oportunidad na ibinigay ng gobyerno sa atin. Dahil ito po yung daan para makamit natin yung tagumpay sa buhay. Hindi pa po ito ang katapusan dahil ang lahat po ng nakamit ko Sige, kaya mo yan. Ay simula pa lang po ng maraming pagbabago na darating sa buhay ko, ngunit kailangan ko po itong paghirapan. Sana po ay maging halimbawa po ako sa lahat ng mga kabataan ngayon dahil kailanman ang kahirapan ay hindi hadlang para umunlad ang ating buhay. Palagi po nating iisipin na ang mga ginagawa natin ay dapat sa kabutihan po ng lahat. Ayun. Thank you, Jomalyn. Pasensya na po, Okay. talagang kinakabahan ako. Galing-galing mo nga eh. Oo nga eh. Diretso yung Tagalog niya di ba, kahit ma? na talagang Ilonggo siya. Pero nararamdaman ko na kasi may hugot pag nagsasalita siya. Kaya parang nagiging emotional ka din, no? Oo. So, okay lang yan kasi nagsasalita ka galing sa puso mo. Ayan. So, thank you, Jomalyn. You're welcome Oo, po. thank you. At pagka pumasa ka sa board, mag-celebrate tayo. Kayang-kaya mo yan, papasa ka dyan. Okay, so Ma'am, Secretary Dinky, ano pong masasabi nyo kay Jomalyn? Narinig na po natin yung kwento niya, lahat po ng mga nangyari sa buhay niya. So, ano po ang inyong say po sa katulad po niya na talaga naman nag-succeed?
Well, unang-una, napakahalaga na ating kilalanin na si Jomalyn sa kanyang sariling lakas, sa kanyang sariling paninindigan, sa kanyang sariling pagnanasa na umunlad, siya ay kumilos at nasuportahan nga. Gaya nga na sabi niya ng administrasyon na ito, maraming nangako sa kanila noon pero ngayon lang niya natamasa ito. Actually, si Jomalyn, isa lamang siya sa 3,138 na SGPPA Pantawid grantees na nakapagtapos, na bigay ang hamon, na lampasan nila yung hamon sa kahirapan. At hindi lamang yan, isa rin siya sa 93 grantees na nagtapos na may parangal. Kaya nga yung sabi ko, 2 magna cum laude and 82 cum laude. Yun ang huli kong bilang. Iba pa yung may with distinction. Talagang gaya ng sinabi mo kanina, oportunidad lang. Talagang yun ang kanilang kailangang makita. At ayon nga sa kanya, tanging ang sa gobyernong itong naramdaman ang pagbabago. Kaya't nakikita ko pagbabago na minsang ipinangako ng mga ilang mga kandidato nung nakaraan, ngunit hindi naman natupad. Kaya itong si Jomalyn ay napilitang mamasukan bilang katulong noon. Pero ngayon, hindi lang siya nakatapos, siya ay magna cum laude, kaya't hindi mo rin maiiwasan na sila ay magkaroon ng pangamba, yung tanong mo nga kanina, sa nalalapit na eleksyon. Ngayon kasi marami namang nangangako na itutuloy at palalawakin ang Pantawid. Yan na nga, hindi ba? Magmula nung nalaman nila na 4 out of 5 from an SWS survey noong Pebrero, lahat na ngayon sila nangangako. Pero ano ang anyo? Ano ang paraan, ano ang proseso, nandyan yung ihahalo ang senior citizen. Yes, andun yung lilinisin yung listahan. So, ititigil ba muna ang Pantawid? Paano nga yung pinangangambahan ni Jomalyn na merong mga mahigit 3,000 dun sa Iloilo na nasa 3rd year papasok. At nandyan din na bibigyan daw ng 1 sako ng bigas. Tanong ko nga, makakagraduate ka ba dahil may sako ng bigas ka araw-araw, buwan-buwan? Pero dapat nating suriin talaga kung sino ang nagdadala at naninindigan sa pinakalayunin ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Makatapos ng pag-aaral, ngayon ngang administrasyon ni Pangulong Aquino, ginawa po nating 0 to 18. Dati po kasi yan, 0 to 14, para makatawid nga hanggang grade 12. At nagsimula kami nitong aming pilot nga, sabi ni Corinne, sa kolehiyo. Kasi sabi ng mga nanay at tatay, panaginip nila na kahit isa lang makapagtapos ng kolehiyo o kaya TESDA accredited institution course, malaki na ang pagbabago sa buhay nila. Kaya naman, tinestingan namin ito ngayon. At maliwanag, sa dami ho na nag-graduate ngayon at dami ng honors, mukhang talagang ito ay isang hindi lang honor para sa mga magulang, pero susi sa pagputol ng kahirapan. Ayun. Kaya pala ma'am siguro maraming ang nakikiride sa programa na to, no? Kasi napakaganda talaga. Pero alam mo sa mga kabataan, ito lang naman ang kailangan nila, tulong at oportunidad. So ano po ma'am ang layunin ng ESGPPA? Talaga po bang ito ay ginawa para sa Pantawid lamang or meron pa pong ibang mga ano to? Hindi, tama yung tanong na liwanagin, ano? Yung SGPPA ay para lamang sa mga pamilyang nasa loob ng Pantawid sa ngayon. Sa no? ngayon po. Oo. At ang pinakalayunin, ang ating mga pamilyang nasa loob ng Pantawid, 2 henerasyon na wala pang nakakatapos o nakakatungtong sa kolehiyo. Kaya ito talagang tinutok na makaambag sa pagtugon sa problema ng kahirapan sa pamamagitan ng pagtataas ng bilang ng mga nakapagtapos na mataas na antas ng edukasyon. Magmula sa mahihirap na sambayanan, nang sa gayon, mas mataas din ang kanyang tyansa na makakuha ng trabahong maayos para matulungan nila maiahon ang kanilang pamilya sa kahirapan at mga komunidad. At sa kinalaunan ay makaambag na rin sila sa pagpapaunlad ng ating bansa. Ayun. So ngayon po, Ma'am Secretary Dinky, ilan po yung bilang ng mga enrolled students na sakop po nitong ESGPPA sa buong bansa? Para sa taong 2014-2015, mayroon tayong 36,850
SGPPA grantees na naka-enroll sa iba't ibang state universities and colleges sa buong bansa. Ang dami. Ayan, grabe naman. Maraming natutulungan. So maganda po talaga ang resulta nitong ESGPPA. Ano? Sana po ay maituloy ito kasabay po ng Pantawid Pamilya. Alam niyo mga kaibigan, may tama itong si Secretary no, sa mga sinabi niya. Oo nga, nung nakarang eleksyon, marami po ang mga nangako, mga nag-promise. Ayan. Pero ang tanong, natubad po ba nila? So ngayong darating na eleksyon, marami na naman ang nangangako. So talagang kailangan nating pag-isipan ng mabuti, busisiin at kilatisin ang mga binibitiwang pangako ng mga kandidato ngayon, di ba? Kung ayaw nating makapakanta ng, paano ba tong, anong song ba to? Ano to, Miss Jess? Asan ang pangako mo? Ngayong sinusuyo mo ako. Anong tamis, anong lambing, binibigkas ng labi mo? Parang, wow. Anong song to? Panahon yata yan ng may generation gap. Sorry, kabataan eh. Ngayon ba yan? Modern ba yan? Talaga? Okay. Okay yan eh. Kinantahan kasi ako Sige nga, sa ma'am. Mati Davao. Hindi, sa Mati. Akala ko kakantahin mo to, ma'am. Hindi, kinantahan naman ako doon. Kasi ganun din ang pangamba nila, Opo. Karen. Ito naman, nanay na mangingisda. Sabi niya, naku, kailangan talaga ituloy ito. Sabi ko, nasa kamay niyo yan, mga nanay at tatay. Opo. O, alam na niyo, sabi niya, huwag tayong mag-iwanan. Pinantahan niya ako ng walang kaliwaan. Ay! Ang ganda naman. Kasi nga daw, talagang doon tayo sa tuwid na daan. Sabi ko, tama. kayo ang makakadesisyon yan. Focus lang tayo sa tuwid na daan. Nakakatuwa naman po sila, Secretary Dinky. Oo, talaga. Okay. So, hay nako. So, mga kababayan, mga kabataan, pag-isipan po nating mabuti. 2 araw na lang, eleksyon na. At dapat pag-isipan rin natin yung iluluklok natin sa pwesto, yung magbibigay po ng suporta sa mga katulad po ni Jomalyn, parang mga graduates po na katulad ni Jomalyn na magna cum laude ay madagdagan pa at dumami pa. I-push natin! Ito na ang simula ng pagbabago. Wala sa pagkadapa, ako'y babangon. Susulong ko'y adikaing umunlad at makatulong para sa pamilya at sa kapwa. Namin sa mga palad ang bagong pag-asa. Alam ang tono. Pasan ko sa balikat ang mga munting pangarap at ang bawat hakbang ay papunta sa tagumpay. Ako ang papanday ng aking buhay dahil kaya ko alin ang talino. Kaya ko sa kapwa ay tumulong. Kaya ko lumikan sa paligid. Kaya ko walang ng kabataan tumawid sa kaunlaran. Lahat ng ito ay kaya natin abutin. Kaya natin ito. At ang ating oras, 8 minutos bago po mag-alas 12 ng tanghali mga kaibigan. Manatili lamang kayo nakatutok sa ating programa. Ang ating pagbabago namin, i-push pa natin dito po sa DZRH at sa radyo natin. Dahil mamaya ilang pang ESGPPA grantees na katulad ni Jomalyn Lucena ang ating makakapanayam. Sige, gusto nyo pa po ng proof, ng ebidensya? Wait lang kayo dyan. Diba, ibibigay ko yan sa inyo. Pero bago yan, dumako po muna tayo ngayon sa ating Sagot Ka ni Sec. Abay, syempre hindi natin palalampasin ang pagkakataong ito na nandito si Madam Secretary Dinky Soliman sa ating studio. Ayan, simulan na po natin. Ayan, ma'am, ready na ba kayo sa ating first question? Sige. First question, ma'am. Ang mga Pantawid Pamilya beneficiaries po ba ay pwedeng imbitahan sa mga pagtitipon sa kanilang komunidad? So, for example po, ma'am, kasi panahon po ng eleksyon, pero tapos na po kasi yung yung campaign period, matatapos na mamaya. Kung may isang kandidato, ma'am, siguro for example sa lugar nila na nais maglatag ng kanilang plataforma at tipunin po sila, pwede po ba silang sumali? O sumali, makinig, o kailangan ipaalam pa po sa DSWD?
Hindi na po kailangang ipaalam sa DSWD kung aanyayahin yung mga miyembro ng Pantawid, yung mga parent leaders, Opo. para magpulong karapatan at kanilang katungkulan na pumunta at unawain ano itong mga gustong sabihin ng mga kandidato. Kanilang desisyon yan. Okay. Pero ang hindi po pwede ay kinakailangang ito ay isang imbitasyon na ibinigay ng kandidato diretso dun sa ating mga Pantawid pamilyang partner beneficiaries. Okay. Hindi po nila kami pwedeng hingian, kaming mga taga DSWD. Halimbawa, meron kaming isang aktibidad, yung family development session, o kaya may training kami, na doon sila pupunta at magpapaliwanag. Okay. Sila po ang mag-iimbita dahil mahalaga na ito ay ginagawa ng bawat aktibong mamamayan. At para ho sa mga nakikinig na mga miyembro ng Pantawid at mga parent leaders, hindi po kayo kailangang humingi ng pahintulot sa municipal link or city links para mag-attend. Dahil karapatan ho nyo yan. Ngayon, kung ang inyong ibig sabihin ay gusto nyong makipag-usap sa municipal link or city link para lang mabigyan kayo ng kaliwanagan kung ito ba ay maganda, pwede naman, pero ang desisyon po ninyo ang mahalaga. Inyo pong kinabukasan ang nakasalalay. Narinig na natin si Jomalyn. Alam nyo, marami pang Jomalyn ang pwedeng maging magna cum laude. Mga anak nyo, mga kapartner beneficiaries. Kailangan lang usisain nyo itong mga kandidato ngayon. Correct. Lalong-lalo na ang mga magiging pangulo. Dahil sa kanila ngayon nakasalalay ang magiging polisiya tungkol sa Pantawid. Kasi Karen, meron ngang marami sa mga Pantawid gustong gawing batas ang Pantawid. Yes. Pero mukhang kukulangin tayo ng oras dahil wala pa pong version ang Senado. Ang una nilang gagawin pagbalik mag-canvass ng election results. Yes. So, polisiya po ang magdadala ng pagpapatuloy ng Pantawid. Ngayon, lahat sila nangako, pero hindi natin alam ano talaga ang anyo mula sa kanila. Kaya kailangan kilatisin dahil makikita mo na kung ito nga ba ay pinag-isipan yung pangako at ito ay may plano at nakatungtong sa ating hawak na sistema at paraan sa Pantawid. Ayun. So, malinaw po yan, ha? So, desisyon nyo pa rin po yan, mga kababayan, di ba? Walang pumipigil sa inyo, walang pumipilit, at ito lang masasabi ko sa mga kandidato, wag na makiride sa mga programa, sa mga events ng DSWD. Gumawa kayo ng sarili nyo. Di ba? Sakto. Tama ba, ma'am? Eksakto. O yan, gumawa kayo ng sarili nyo, no? Oo. Kung ano, nagtatanggahirap kami na mag-launch ng mga programs, ng mga events, ayan, gumawa ka ng sarili nyo. Ayan, pero seryosong usapan yan. Ito naman, Madam Dinky, ginagamit daw po ang cash for work ng DSWD sa, medyo nakaka-allergic tong salitan to, ma'am, vote buying. Ayan. Para naman po kay... Mag-mention, ma'am, okay lang ba mag-mention ng representative ng politiko? O siguro dahil ito'y tanong yata galing sa kanila, ganun ba? Yes, oo, galing po ito sa ating mga texters, no, sa Facebook natin. Ayan, si Marikina 1st District Representative Marcy Teodoro Umano, mag-a-alleged tayo, ginagamit daw po yung cash for work ng DSWD sa vote buying para daw po sa kanya. So ayon sa nailathala sa isang dyaryo, ma'am, ang mga benepisyaryo umano'y tumatanggap ng kabayaran sa cash for work o yung SFW nang hindi ito pinagtatrabahuan. At nangyayari raw ang distribution ng pera, Diyos ko, day ma'am, sa bahay o distrito daw ni Ginang Teodoro sa Barangay San Roque. Alam mo, ma'am, may kumalat pa nga daw na video regarding this. May katotohanan po ba ito, ma'am? Pakiklaro nga, ma'am. Opo, nung nakita po namin yan sa dyaryo, kinausap ko po ang aking mga kasamahan sa National Capital Region dahil doon po yan nakapasok. DSWD Regional Office, National Capital Region, at sila ay naglabas ng statement at nilinaw nila na ang nagaganap na isang payout kung saan ibinibigay ang cash for work assistance ng mga benepisyaryo sa District 1 Marikina City. Ito ay para sa ginawang cash for work. Nagtrabaho sila noong April 17 to 21. Yun yung mga panahon na nagtrabaho sila upang makatulong sa pag-iwas sa pagbabaha
sa pamamagitan ng paglilinis sa sidewalk, creeks, canals at iba pang daanan ng tubig, kasama na rin ang muling pagpipintura ng mga paaralan. Yun ang ginawa nila, yun yung work. Okay. Kaya binibigyan sila ng cash, no? So hindi ho totoo sa yung ilang pahayag na makikita sa social media, video na walang logbook na pinipirmahan sa payout, kung hindi payroll na ginagamit ng DSWD. Yan yung payroll kasi na ginagamit ng DSWD para may liquidate namin ang pondong ginamit para sa project na ito. Okay. Bawat benepisyaryo, para lang transparent, no, ay tumanggap ng 1,800 o nagkakahalaga ng 360 bawat araw na siyang 75% ng kasalukuyang minimum wage sa NCR. Yan ay alinsunod sa alituntunin ng pagpapatupad ng DSWD Protective Service Program ayon sa Memorandum Circular Number 04 Series of 2015. Nais ko ding liwanagin, hindi po totoo na sa bahay ng representante ginagawa yan dahil meron po kaming public mga courts na ginagamit pambayad. Pangalawa, Karen, kung pwede ko lang liwanagin din kasi may nagpadala sa akin ng kopya, meron naman daw sulat ngayong umiikot, binibigay sa mga Tagapantawid Pamilyang Pilipino Program na taga Marikina. Kaya para po sa mga taga Marikinang nakikinig, unang liliwanagin ko, yan pong sulat na umiikot na may pirma ko daw. Nakita ko na sinasabi maganda ang Pantawid at ang kasalukuyan yung mayor na si Deldy Guzman ay nakakatulong at ini-endorso ko na tulungan siya. Hindi po totoo yan. Hindi po ako nakikialam sa lokal na eleksyon. Hindi po ako taga Marikina. Wala po akong karapatang makialam dyan. At hindi po kami talaga nakikialam sa ganyang lokal na eleksyon. Kaya kung meron ho kayong makukuhang sulat na may pirma ko na pinapahayag yung ganong klaseng mga pananalita, hindi ako yan. Akin hong ginililiwanag. Alam mo, Karen, nakakalungkot talaga. So una, ito nga, kahapon nakita ko rin, meron din akong Facebook na hindi totoo page ko. May gumawa ng Facebook page. Sikat na kayo kasi, ma'am, eh. Hindi naman totoo. At ang nakalagay doon, kailangan ko itong sabihin, Karen, sige, kasi baka may makakita, nagsumbong na kami sa Facebook. Facebook page ko daw at sinasabing Po Lenny ako. Grace Po Lenny Robredo. Okay. Una, hindi po totoo yun. Ako po ay para kay Mar Rojas at kay Lenny Robredo. Yung pong Facebook page na yon ay hindi akin. Nagagalit ako kasi bakit ba naman nila gagawin pa ang mga ganyang pamamaraan? Hindi naman kailangang gawin. So, nagsumbong na ako sa Facebook. Kinukuha ko lang yung pagkakataon sa lahat na nakikinig, lalong-lalo na sa aking mga partner beneficiaries ng Pantawid. Hindi po ako Po Lenny. Mar Lenny po ako. Ayun. Okay. So, hindi po yon official Facebook account ni Madam Secretary Dinky Soliman. Paglilinaw lang po yon. O yun. So, yung mga akala po nila ay friends nyo na po sa Facebook. Si Ma'am. Hindi po yon. Oo. So, paki-block na lang po siguro. O, buti na lang, Ma'am. At nilinaw nyo po yan on air. Para naman po, hindi na po malinlang yung ating mga kababayan. Ayun. So, yung issue pala, yung sagot ni Madam sa issue ng vote buying, mga kababayan, na payout lamang po ito nung nakaraang cash for work, yung tungkol po doon sa Marikina, no? Dapat talaga huwag tayong magpapaniwala agad sa mga lumalabas na issue, lalo na ngayong panahon ng eleksyon. Well, speaking of vote buying, Ma'am, may nag-text sa atin. Ayan. Pero wala po siyang iniwan po kasi na pangalan. Siguro beneficiary po siya kasi may 4Ps. Ayan. So sabi po niya, Ma'am Secretary, dito po sa aming lugar, sa Bicol, Talamak po ang bilihan ng boto. Kapag hindi ka pumayag, tatanggalin ka raw. Hay, sa 4Ps. Ano po ang gagawin naming beneficiaries kung may napili na po kaming dapat iboto? Iboto ho nyo yung gusto ninyo, yung inyong tingin na makakatulong talaga sa atin. Huwag po kayong matakot na sasabihin ni Kapitan o yung kabo nung kandidatong mayor o kung sino pa dyan. Dahil alam ho ninyo, hindi kayo maaalis dahil hindi nyo binoto ang isang kandidato. Okay. Ang dahilan na maaalis kayo, hindi nyo sinunod ang ating kasunduan, hindi pinapasok ang bata, hindi dinala sa health center, hindi nila dinala sa FDS. At alam ho nyo, hindi nila yon ma-erase kasi kami lang ang may hawak ng listahan na nasa computer namin. Okay. Ang gawin po natin ay isumbong po natin yan
dahil mahalaga na itong ating mga nanloloko sa inyo ay malaman na ito po ay pwede niyong isuplong. Dahil alam nyo, ito pong ating mga kababayang namimili ng boto, yan ho ay isang talagang hindi dapat mangyari. Huwag natin silang hayaang magtagumpay. Ang ilang pisong sarap, kapalit ay 6 na taon na taong paghihirap. 6 na taong paghihirap. Yes. Kasi para sa akin po, ang bumibili ng boto, hindi marangal. Ang bumibili ng boto, hindi po disente. Dahil hindi, kaya ako, Karen, sa totoo lang, medyo passionate ako tungkol dito. Nakikita ko nga, ma'am. Dahil naniniwala ako, tiwala ho ako, mga kapartner na Pantawid, dumaan ho tayo sa maraming family development session, aktibong pagkamamamayan. Tiwala po ako sa inyo. Hindi po ninyo ipagpapalit ang kinabukasan ng inyong mga anak. Na magkaroon ng marami pang Jomalin. Hindi nyo yun gagawin. At tiwala din po ako na kayo ay disente. Kayo po ay merong sariling isip, may sariling paninindigan. Huwag nilang insultuhin kayo sa pamamagitan ng pagtingin na kayang bilhin ang inyong boto. Dahil alam na nyo kung ano ang kinabukasan dahil hawak na nyo. Nahawak na nyo ang unti-unting tagumpay ng pag-aaral. Unti-unting tagumpay ng nakakapasok ang anak nyo ng regular. Hindi na nga balanghoy kung hindi bigas. Yes. Alam mo nyo yon. So, ano ba naman ang 5,000? 500 pa nga daw yung iba. Ang report 200. Baka ho nakakalimutan nyo mga kapartner na Pantawid. 3, 4, 5 taon. Nakakatanggap kayo kada 2 buwan. 3,000 to 4,000 each depende sa dami ng inyong anak. Pero ang pinakamahalaga, sa dulo, pwede kayong magkaroon ng Jomalin. Ayun, tama yan ano. So huwag niyo pong ipagpalit ang inyong kinabukasan para sa mga pangako, ayan, na alam naman natin mapapako, di ba? At wag kayong papayag din na bilhin ang inyong dangal, di ba? Ayan, ma'am. So last na po, madam. Secretary Dinky, nito lamang nakaraang linggo kasi, lumabas ang balita na nag-release ng, 842.5 million pesos ang Department of Budget and Management o DBM po natin para sa El Nino Funds. So nag-react po via Twitter si @Shami32, sabi niya, ma'am, ang laking pera, pero di natin malaman kung talagang lahat ng numerong yun ba ay naibigay talaga sa mga nasalanta. Ma'am, Secretary Dinky, pwede niyo po bang ibahagi sa amin kung saan-saan ba ito gagamitin? Opo, ito po yung dinagdag ng DBM sa aming Quick Response Fund. Okay. At ang ating hinaharap na disaster ngayon ay ang epekto ng El Nino. So ito po ay pupunta sa pagbili ng bigas, family food packs, at pagbibigay ng cash for work. And ito po ang ibig sabihin, umulan na sa ibang mga lugar. Yes, may ulan na nga kahapon sa Bicol. Magsisimula na ngayon silang ayusin ang mga lupa nila. Pero dahil hindi po sila nakaani nitong Disyembre, dahil sa El Nino, tayo po ay magbibigay ng cash for work habang nilang inaayos ang mga lupa nila. So, 2 pinuntahan ho niyan. Food packs, bigas at mga canned goods at para sa cash for work. At kung gusto nilang makita, ang detalye, nasa website po namin, ang detalye ng kung saan pumupunta. Meron disaster response report, meron financial report din po. Ayun. O kung medyo, kasi yung iba ma'am, pag sinabing naglabas ng pera, medyo malilikot na yung isip. No? Opo. Pero ang mahalaga po dan well accounted po. So makikita po sa ating website ng DSWD. Opo. Tsaka maganda po to ma'am na may konting suporta rin sa mga magsasaka habang may transition. Oo. Kasi alam naman natin na hirap sila ngayon Pero we are hoping for the best. Yes. Na matapos na rin tong El Nino na ito. At ginagawa ng gobyerno ang lahat, specifically ng DSWD, para maitawid, quote and quote, exactly. habang sila ay nag-i-effort na malampasan itong epekto ng El Nino. Di ba, ma'am? Ayan. So maraming salamat po, Madam Secretary Dinky Soliman. Mga kababayan, narinig niyo po yan, augmentation pa lang ito sa ating Quick Response Fund o yung QRF. Kasama na rin ang pagbili ng family food packs
pagkakaroon ng cash for work, shelter assistance, and of course, mga relief supplies. Mamaya po, makakasama po natin ulit si Madam Secretary Dinky Soliman. Nako, marami pa po tayong mga gustong malaman po at tungkol po sa mga programa ng DSWD. Pero sa ngayon po, mag-commercial break muna tayo. Very, very short, very, very fast. At naka-standby na rin po si Miss Cheryl Jane Sanico, Information Officer ng DSWD Region 11. Makikibalita po tayo sa kanya mamaya-maya. Makalipas po ang ilang mga paalala. Ito na ang simula ng pagbabago. Wala sa pagkadapa, ako'y babangon. I-push pa natin. Pagbabago namin, i-push pa natin dito po sa DZRH at live rin po sa ating mga radyo natin stations all over the Philippines and sa www.dzrhnews.com via web streaming at sa mga meron pong cable TV dyan, kung kayo po ay Signal TV subscriber, pakiclick po Channel 18 na para po sa DZRH News Television. Ang ating oras 12:14 at wala nang paligoy-ligoy pa. Ngayon naman maririnig natin ang boses ng kabataan mula sa Davao. Nandyan na si Cheryl Jane Sanico, ang Information Officer ng DSWD Region 12. Cheryl, pasok! Maayong udto, Karen. Kasama ko ngayon si Gifany Coscos, isang expanded Students Grant in Aid grantee at isa lamang siya sa 504 ESGPPA graduates natin dito sa Davao Region ngayong taon. Daghang salamat, Cheryl. Pwede ko bang makausap si Gifany at may ilan lamang kaming katanungan sa kanya? Yes, Karen. Narito na po si Gifany. Hello, Gifany. Good afternoon. Hello po. Hi. Good afternoon, ma'am. Opo. Alam mo, natutuwa ako sa'yo kasi ang sabi nila sa akin, isa ka raw super scholar, Nax. Kasi, eto, nagtitinda ka raw ng kakanin sa classroom, nagtututor ka, minsan nagtatrabaho sa restaurant, dami mong sideline, ha? Gifany, bakit ang sipag-sipag mo? Opo, totoo po yun. Marami po akong pinasukan upang magkaroon po ako ng pag-gasto sa pag-aaral ko po. Unang-una po, nung pagkatapos ko po ng high school, naging working student po ako sa aking auntie para lang malibre po ako sa bahay at sa aking pagkain. Tapos po, nag-apply po ako ng scholarship sa aming munisipyo at natanggap din po ako. Tapos, nung pagka-third year ko po ay naging SGPPA grantee po ako. Kaya noon, umalis na ako sa auntie ko at nagkaroon ako ng oras na mas paunlarin pa yung sarili ko. Kaya dahil sa tulong ng SGPPA, yung monthly allowance ko po, ibinibilib ko po ng mga pagkain upang maibenta sa aming classroom. At nag-tutor rin po ako gabi-gabi, 1 hour. At tapos po, isang beses po nag-apply po ako bilang part-time singer sa isang restaurant po sa amin. Talaga? Part-time singer, bongga. Okay yun, Secretary Dinky, no? Oo. So, Gifany, anong plano mo pagka natapos ka na sa iyong pag-aaral? Ngayon po na nakapagtapos na po ako ng pag-aaral. Congrats. So, ano na ang plano mo? Plano ko pong mag-apply ng trabaho bilang isang guro po doon po sa aming lugar upang makatulong po sa mga kabataang katulad ko na maibahagi ang aking mga natutunan at maging inspirasyon para sa kanila upang maging matyaga din sila sa pag-aaral. Tapos po, mag-take po ako ng licensure examination for teachers at papalaring makapasa ay mapupusid po ako sa masteral degree at kung papalarin din po na magka-item na ay tutulungan ko na po ang aking mga kapatid na mapag-aral silang lahat at ipapayos ko po ang bahay namin at saka po magtatayo po ng kahit maliit na negosyo lang para sa pang-araw-araw na gastusin po namin. So, Gifany, ikaw ay naririnig sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mayroon ka bang mensahe sa mga Pantawid Pamilya beneficiaries at sa mga katulad mo ring kabataan pa? Sa mga katulad ko po, mga Pantawid Pamilya beneficiaries at sa mga nag-aaral pa po mga kabataan at sa mga hindi po nag-aaral,
Huwag po tayong mawala ng pag-asa dahil marami po sa paligid natin ang ready po tumulong sa atin. At huwag po nating sayangin ang oportunidad na ito na tinulungan tayo ng gobyerno na makapag-aral dahil hindi po lahat nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral. Maging isang modelo po tayo para sa lahat ng mga naghihirap at huwag po tayong pumayag na mamamatay po tayong mahirap. Tulungan po natin ang ating sarili upang maiangat ang ating pamilya at ang mga susunod pang henerasyon. Maraming salamat, Giovanni, and good luck sa iyong career. Pagbutihin mo at malayo pang iyong mararating. Okay, balik sa iyo, Cheryl. May gusto ka pa bang i-announce? Yes, Karen. Para maging updated sila, pwede nila kaming i-like sa Facebook page namin, facebook.com/DSWDFO11. At i-follow kami sa Twitter at DSWDFO11. Kung mayroon naman silang mga katanungan, maaari silang tumawag sa numerong 082-227-1964 o mag-email sa fo11@dswd.gov.ph. Ito po si Cheryl James Sanico Fernandez, Information Officer ng DSWD Region 11. Laging nag-push ng pagbabago. I-push natin! I-push natin! I-push natin! Maraming salamat, Cheryl Jane Sanico, Information Officer ng DSWD Region 11. Laging nagpo-push ng pagbabago. Ayan, balik tayo kay Secretary Dinky. Ayan. Bilang kalihim po, Madam, ng DSWD, Secretary Dinky, nakikita niyo po ba itong difficulty sa mga batang ito? Ano po yung reaction niyo dito? At nais ko rin pong malaman kung anong tumatakbo sa isip ng isang secretary, ng isang kalihim ng kagawaran na closely ay nakakasalumuha yung mga mahihirap nating kababayan. Oo. Una, Karen, sabihin natin, pagkukumbabang loob or humbling. Yes. Na itong ating mga tinutulungang mga bata, narinig mo naman yung kanilang kahirapan, yung challenges, ayan, si Giovanni, si Jomali. Yes. Dalawa lang sa maraming halimbawa. Para sa akin, sila yung nasa isip ko, naiiyak ako. Dahil naiisip ko, ngayong halalan, sila dapat ang manalo. Kanilang kapakanan ang manalo. At yung kapakanan nila na naalagaan na. Kaya sa akin, iniisip ko, ang ating mga kababayang mahihirap, sila po ay talagang malaki na ang kanilang nababago sa pantawid. Yan talaga ang aking naiisip, na kapakanan nila ang dapat talagang pangunahing maisip nating lahat na ngayong boboto. At mga kapartner na beneficiary ng pantawid, yan din ang isipin nyo. Ang nakataya ngayon dito ay ang kinabukasan na hawak na nyo ang pagtotoo. Huwag nyo sanang sayangin ang pagkakataon na maging si Jomalyn, maging si Giovanni, ang mga anak niyong grade 4, grade 5, o kahit na sa grade 10. Dahil pwede naman silang maging Jomalyn at Giovanni. Ayan, naiiyak. Naku, tumuli na yung luha ni Madam. Ma'am, eto, baka maiyak pa po kayo, pero kailangan ko po kasing itanong to dahil maraming nangangamba. Matutuloy pa po ba talaga ang Pantawid Pamilya Program kahit magpalit na po ang administrasyon? Could you give us the assurance, lalo-lalo po yung mga beneficiaries po natin? Well, alam nyo, mga kapartner Pantawid beneficiaries, mga parent leaders, mga nakikinig, lahat ho ng mga kandidato pagkapangulo nangako na itutuloy ang Pantawid Pamilya. Opo. Pero nais ko lang hong sabihin, ano yung mga pangako? Si Vice President Binay pinangako na papalawakin, isasama ang senior citizens. Meron na po tayong Expanded Senior Citizens Act na ginagawa po natin 2012 pa. Bakit po natin ihahalo ang pondo ng para sa lolo't lola sa pondo ng mga bata? Si Senadora Grace po nangako na itutuloy ko pero lilinisin ko ang listahan. Anong ibig sabihin niya? Iintayin ba nating malinis ang listahan bago niya patuloy? Ano ang paraan? Hindi yata na-research ng kanyang mga tao. Meron po tayong grievance redress system na 100,000 pamilya na ang naialis natin. Si Duterte ang pinapangako, isang sako ng bigas bawat buwan. 4.4 million ho tayo. Bibigyan namin kayo ng bigas bawat buwan na napakarami. Yun ba yung magpapatawid sa inyo hanggang grade 12? Si Miriam Santiago po walang sinabi. Si Mar Rojas ang sabi niya, ang mga tagapantawid na nasa
ating programa ngayon itatawid hanggang kolehiyo, trabaho, hanggang sa ating mga pantawid pamilya ng magulang. Kilatisin mabuti, busisiin, gaya ng sabi mo, Karen. Opo. Sino dito ang una mapagkakatiwalaan ninyo sa pagpapatuloy ng programang meron ka ng hawak na sistema, paraan? Alam na ninyo kung paano ginagawa yan. Alin doon sa kanilang mga nangangako ang pwede niyong pagkatiwalaan na talagang itutuloy ayon sa alam nyo, ayon sa inyong nalalaman saan yon ng programang inyong hinahawakan. Ayan, nagiging emotional na po si Madam Secretary kasi personal advocacy rin po niya talagang makatulong sa ating mga kababayan. Pero bago po yan, magbabalik po tayo. Meron lang po tayong flash report. Flash Report! Flash Report! Tatlo pa tayo sa ambush sa Jones, Isabela, Joe Dasig, ibalita mo yan. Karen, most feared today ang bayan ng Jones, Isabela. Dahil kalilibing lamang kamakailan ng isang barangay chairman at ang incumbent vice mayor na si Ronnie Lucas ay nasundan naman ngayon ng tatlo pang mga nasawi sa ambush na kinilalang sina Lydia Zapata, hipag ng mayoralty candidate na si Miss Melanie Uy at ang kanyang bayaw na si Arthur, kapitan Arthur Anunciacion, brother-in-law din itong mayor candidate na si Miss Lani Uy, at isang security guard na nakilala lamang sa Eric ang pangalan. 5 sa mga sugatan ay sinugod dito sa Santiago City ay isang batang Renren Anunciacion, 3 security guard at ang driver na hindi pa nakikilala. Ang Jones ay diniklara ng COMELEC na under COMELEC control noong isang araw. So marami po na i-deploy ng mga kagawad ng militar at karagdagan o augmentation ng Philippine National Police Mobile Company at ang PPSC na ngayon ay kasalukuyan din ang bakbakan sa pagitan ng New People's Army sa terrorist at ng mga kagawad ng 86 Infantry Battalion sa Jones, Isabela. Yan ating plus report. Joe Dasig, RS13, naglilingkod sa pagbabalita. Flash Report! Flash Report! I-push natin! I-push natin! Ito na yung sinasabi natin, nako, karahasan. Pero bago yan, nabalikan po muna natin ang ating pinag-uusapan. 25 minutes makalipas po ang 12 noon. Push pa rin natin ang ating balitaktakan. Special episode tayo ngayon dahil kailangan nating marinig ang boses ng mga kabataan. So ito na po, buhay na buhay ang ating mga listeners naman. Mukhang maraming ESG-PPA grantees ang nakikinig. At alam nyo ba, ang ilan sa kanila ay magkakaroon ng pagkakataon na personal na magbigay ng mensahe o magtanong kay Secretary over the phone ngayong araw. Ayan. Of course, araw niya ito, mga kabataan, dahil gusto nating mangibabaw ang boses nyo at marinig ng sambayan ng Pilipino. So, simulan na po natin from Caraga. Ayan. At naka-standby na ba si Ryan? Naka-standby na ba siya? Ayan. Anyway, kausapin po muna natin si Jerry Buwal, isang ESGPA. Tuloy-tuloy pa rin po ba tayo dito sa mga grantees natin? Ayan. Nagtapos po siya ng kursong Bachelor of Science in Biology sa Caraga State University. Para po sa inyong kaalaman, siya ay multi-awardee. Nakatanggap siya ng University Literary Awardee, College Leadership Awardee, at University Most Outstanding Student. Grabe. So, ikaw na, Jerry, di ba? Heto ang pagkakataon mo. Nandito kasama ngayon si Secretary Soliman. Jerry, may gusto ka bang sabihin kay Secretary Soliman? Hello, Jerry. Hello? Yes, good morning. Jerry po ba ito? Opo. Ayun, sorry. Si Jerry. Okay, Jerry, Opo. ano ang gusto mong itanong kay Secretary Dinky Soliman? Nagpapasalamat po ako na nakapagtapos ako ng pag-aaral at ang iba ko pang kapatid ay nag-aaral sa tulong ng Pantawid Pamilya. Nais ko pong itanong kung paano po ba kami makakasiguro na ang Pantawid Pamilya ay matutuloy kahit iba na ang ating Pangulo. Narinig ko na po kasi ang pangako ng ilang kandidato na palalawakin ng Pantawid. May mga nagsasabing dadagdagan daw ang grants, magdadagdag ng bigas, lilinisin ng listahan, isasama ang senior citizens, ngunit parang hindi po nila pinagtutuunan ng pansin ang college education para sa amin.
Ang tanong ko po, ano po ba ang pinanghahawakan namin? Maraming salamat sa tanong mo, Jerry. Alam mo, dalawa yung aking magiging sagot, no? Una, dun sa mga hindi pa nasa kolehiyo, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa ngayon ay polisiya nagtutulong bibigay ng tulong 0 to 18 years old hanggang grade 12. Matutuloy ba yan? Hanggang December 2016, may pondo tayo, dire-diretso yan. Pero sa 2017, iba na po ang magdidesisyon kung ano ang mangyayari. Doon naman sa yung sinabing parang wala kang naririnig tungkol sa kolehiyo. Totoo yan. Ang nagbibigay lang ng pahayag at sinasabi niyang kasama sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program pag siya ang naging presidente, ang pagtawid hanggang kolehiyo. Si Ginoong Mar Rojas Huyon. Siya ay nakikita na itong 10 milyong mga bata na nasa loob ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay kinakailangang makatawid sa kolehiyo, lalong-lalo na sa mga katulad niyong nagpupursige at gusto talagang magkaroon ng college degree. Okay, Jerry? Okay po. Ayun, narinig mo ang sagot ni Secretary Dinky. Alright. Maraming salamat sa iyong katanungan, Jerry Buwal, and good luck sa iyo. Okay? Thank you. Fresh from Caraga. Ngayon naman, eto at bilang achiever, no, itong mga kabataan natin, ang gagaling po nila talaga. From Caraga, punta naman tayo ng Bicol. Ayan. Tanongin naman po natin ang isa pa nating iskolar. Iyan po ay si J.R. Basebien. Siya po ay graduate ng BS Entrepreneurship sa Bicol University. May future businessman tayo dito, Secretary Dinky. Oo nga. Oo. So, kumusta ka na, Mr. J.R. Basebien? Nasa linya ka na ba? Ayan, standby muna tayo, wala pa. Okay, so isang ano rin po ito, ma'am. Marami rin po siya, I'm sure, na gustong itanong sa inyo tungkol po sa ating pinag-uusapan ngayon, yung ESG-PPA. At the same time, yung mga kabataan po natin na nakikinig, ma-inspire sila. At magtanong, check nyo po yung website ng DSWD for more information. Mukhang malabo yung linya natin. Subukan natin sa news desk si Rona. Kung nandyan pa siya, huli, ihabol natin. Rona Idlisan ng Carigara, Leyte. Try natin. Matawagan siya. Okay, so hintayin natin. So ito pala mga graduates natin, may nagkumuha ng BS Entrepreneurship, Secretary Dinky, merong kumuha ng Bachelor of Science in Biology, tapos yung sanang makakausap natin, ano ba yung course niya? Biological Science naman sa Leyte Normal University. So ang dami po talagang mga kabataan na nababago po yung kanilang buhay. Ibang klase po talaga ang nagagawa ng edukasyon. Ayan, so mukhang nahihirapan po tayong kontakin yung ating mga beneficiaries, Ma'am Secretary, no? So maraming salamat na lang po sa lahat ng ating mga estudyante, mga eskolar. Oh, mukhang humabol si Rona. Okay. Rona Idlisa ng Carigara, Leyte. Good morning. Live ka na sa ating programa dito sa DZRH. Ano ang iyong katanungan kay Secretary Dinky, Rona? Secretary, nagpapasalamat ako sa oportunidad na ibinigay ng kamahalan sa amin. Sabi ko nga po, ang gobyerno ay magbibigay ng oportunidad sa atin. Pero ang ating pagtatagumpay ay nakasalalay. Oops, naputol. Oo, mukhang mahina yung signal sa natin, papuntang Carigara, Leyte. Ayan. Anyway, sayang po, Secretary, hindi natin siya nakausap, no, ng dire-diretso. So anyway, salamat po sa lahat ng nakasama natin ngayon sa ating very special edition, Kabataan edition ng ating programa po, courtesy of DSWD, ayan po, na DZRH at ng radyo natin. Ang pagbabago namin, i-push pa natin. Pero sana, ang aming pabaon sa inyo ay ma-motivate kayo, ma-inspire kayo sa ating mga pinag-uusapan. And of course, meron po akong gusto munang itanong kay Secretary Dinky. Ano po ang inyong mensahe, Secretary, sa ating pagtatapos, no, sa ating programang ito, to all Pantawid Pamilya beneficiaries, especially the parent leaders? Well, unang-una, maraming salamat, Karen. Ako ay bumabati sa lahat na nag-graduate sa SGPPA. Pagpatuloy natin yan. At ang aking mensahe sa atin pong mga parent leaders at sa atin pong mga partner beneficiaries, narinig ho ninyo ang tagumpay ng ating mga anak, ng inyong mga anak sa kolehiyo nagkapagtapos. Pwede pong mangyari sa inyong mga anak ngayon yan kung inyong iisipin ang kinabukasan nila
pagpunta nyo sa Mayo 9 sa inyong mga presinto. Yan ang gagabay. Ang inyong kinabukasan ng mga anak nyo, ang tunay na nakatungtong sa panaginip nyo na nagiging totoo na ngayon. Huwag po ninyong ipagpalit yan sa sandali ang perang matatanggap nyo. Ulit ko po, 3 taon, 4 na taon, 5 taon, sinamahan namin kayo para ang inyong mga pangarap maging totoo. Hawak na po ninyo ang unti-unting pagbabago sa inyong mga buhay. Huwag niyo pong iwanan yan dahil mahalaga ang kinabukasan ng inyong mga anak. Maraming salamat po, DSWD Secretary Dinky Soliman. I-push natin! I-push natin! At mga kaibigan, ayan, narinig ninyo ang boses ng kabataan. Si Jomalyn at Gipani ay ilan lamang sa nagbibigay mukha, hindi lamang sa mga achievers ng ESGPPA grantees, kundi sa lahat ng grantees na nagsisikap at ginagawang higit pa sa best nila upang masuklian ang kaunting tulong na natatanggap nila mula sa gobyerno. Tandaan po natin, ang edukasyon ang pinaka-makapangyarihan nating armas upang makagawa ng pagbabago sa mundo. Teka lang, ba't masyadong serious? Relax lang tayo. Na-inspire kasi po talaga ako sa mga batang ito. Parang gusto ko mag-aral ulit. Mabuhay po kayo, mabuhay po ang kabataan, mabuhay po ang ating mga programa, mabuhay po ang ating mga benepisyaryo. Pagbutihin nyo pa ang inyong pag-aaral at pagtatrabaho dahil kayo na ang mga aring susunod na leaders ng bansa natin. So, ma-pressure na po kayo, ha? Na-pressure na talaga. Hindi ako nagbibiro. Totoo ito. Paalala lamang po sa lahat ng botante, maging mapanuri at mapagmatiyag. Bantayan ang inyong boto at kung may mga anomalya, i-report agad yan sa kinaukulan. Let us pray for our country. Ano man po ang kalabasan ng eleksyon, sana manaig pa rin sa huli ang pagkakaisa. Sabi nga nila, vote not just wisely, but vote with integrity. Magkita-kita po muli tayo sa isa na namang makabuluhang episode next week. Salamat kay Secretary Dinky Soliman for being with us this Saturday morning. Kay Miss Jomalyn and kay Miss Corinne. Ayan, sila po ang ating nakasama to talk about the ESGPPA program. Ayan. At maraming salamat po sa inyo mga kabataan, mga loyal listeners ng DZRH at ng radyo natin. Ako po si Karen Oyong. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa atin po pagpupush ng pagbabago, gawin po natin ito. Mabuhay po tayo.